Good morning and good afternoon, good evening. Muli po, no? Kunting paumanhin po, lalo na po sa bago. Ang may live po tayo, kaya kunting abala lang po. Pasensya na po, na bawat isa sa atin na kailangan po natin ng live para po ma-share natin sa iba. At tayo man po, mabalik-balikan natin kung ano yung napag-usapan, anong topic this month, para ma-share din po natin sa iba. Ito po yung layunin ng live. Kaya, patient po ang bawat isa sa atin, maging ako man po. Kaya, salamat po sa bawat isa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa bawat isa. Kaya, muli batiin ko, batiin ko po. Ayan, mga taga-Japan, taga-Pinas, taga-America, taga-Canada, sa ibang panig po ng mundo, At meron po tayong mga kapatiran, may nasa Hong Kong, may nasa iba pa pong lugar. Dimot na po ako kung saan po yun. Pero napaka-blessed po. Have a blessed Tuesday. Kanina po pagising ko, akala ko Sabado na. Nag-uumpisa pa lang po ang linggong ito dahil po sa pagod. Medyo masama ang pakiramdam. Pero laban lang po. Sabi ko, deny myself para po makapaglingkod sa Panginoon at makasama ang mga kapatiran. Fellowship through online. Pakasarap po. Umaga pa lang, inuuna natin Panginoon. At marinig natin kanyang tinig. Sama-sama tayong umawit sa Panginoon. Sama-samang mag-aral para magkaroon tayo ng malalim na relasyon. And sabi nga nakaraan na sa ating topic, last na po nung kahapon po, decide to thrive. Yung po yung topic natin nung nakaraan. Kahapon po nagtapos yun. At ngayon, panibago pa tayong topic. Salamat po. At sama-sama tayong muling pagsaluhan na ihanda ng Panginoon na salita ngayong 25 days po ba natin pagsasaluhan yan. Di ba, Sis Janet? At ang ating po ngayon ay ang ating magandang kapatiran, Sis Janet po, at magandang umaga Sis Scarlett Joy, Sis Jacqueline, sa Hong Kong po, good morning, good afternoon, di ko po alam ang oras dyan, Sis Cathy, Sis Mary Rose, Mimi G, Sis Mary Grace, Sis Joy, Sis Anna, Sis Nali, Sis Brother Ramel, Brother Paz, good morning po, Sis Janet, at sa mga nanonood po sa online at manunod pa, good morning and good afternoon. Have a blessed have a blessed Tuesday. Yan po, umpisa na po natin. Amen, amen. Hallelujah. Siyan po natin sa panalangin. Ayun po, kung sino pong kinausap ng Panginoon ngayon, kung nais, pwede pong kay Brother Paz, pwede po bang umpisa nyo ang gawain sa panalangin, Brother Paz? Ramel, kung ikaw po ay hindi busy. Opo. Ay, salamat po. Ayun. Hindi po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, marami po salamat, O God, sa banal na pagkakataon na pinagkalooban po sa bawat isa. Kami po ngayon ay muli nagkatipon-tipon, O God, upang mapag-aralan, mapalakas ang bawat isa, mapag-aralan ang iyong pong mensahe na tunay nga po ay hindi nagkukulang sa pagpapaalala sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagsama sa amin, sa aming pagtulog at sa buong maghapon sa kabilang panig ng mundo. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at patuloy na paggabay sa amin. Ganun pa man, O God, kami po ay humihiling ulit sa iyo ng gabay sa aming gawain ito. Lord, nawa po ay pangunahan mo po ang bawat isa sa pagbibigay ng insight mamaya, O God. At Lord, tinataas po namin ang speaker ngayong umaga. Pagkaloob po sa kanya ang karunungan na manggagaling sa iyo, O God. Punuin mo po siya ng iyong banal na espiritu upang ang lahat po na lalabas sa kanyang mga bibig ay punong-puno po ng pag-ibig, punong-puno ng katotohanan na nagmumula sa iyo, O God. Pangunahan mo po ang bawat isa, ipuhin mo po ang puso at isipan ng bawat isa, baka linisin mo po nang sa ganun po ay mas lalo po namin manamdam ang mensahe ngayong umaga. Lalo namin maunawaan ang mensahe. Ikaw po ang manguna, ikaw ang maitaas sa umaga nito. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ayan. Baka gusto niyo pong mag-open cam.
Biglang nag-still shot ako eh. Pag available po kayong mag-open cam, okay lang po. Pag off-cam, okay lang din po. Ano po, free. Free po ang lahat. Kung ano po yung po. Ayan. Prepare na po natin ang mga puso. Salamat po, Brother Paz, sa iyong panalangin. At isa na po natin gawain sa pinakamahalagang po natin ngayong araw na Amen. ito. Sige po, Sis Janet. Amen, amen. Salamat po. Muli, congratulations po sa mga kasama natin na nagtapos. Kala mo graduation na no? Nagtapos kahapon para sa ating Decide to Thrive Morning Devo. Imagine nyo po yun, 45 days ba? Tama, 42 days. 42 days na magkakasama nating binuno ang pag-unlad, paglago ng bawat isa, growing together. Encouraging, di po ba? All together. Sabay-sabay, sama-sama po tayo. Kaya maraming salamat po sa bawat isa and really congratulations dahil ating pong napagtagumpayan. Amen. So muli, maraming salamat po sa umagang ito na tayo po ay magkakasama na naman para sa panibagong journey. Ayun po, panibagong journey na ating tatahakin, mga kapatid. At bago yan, welcome po sa ating mga kapatiran, Sis Mary Rose. Good morning po sa ating mga kapatiran na bago. At salamat po sa mga kapatiran na nag-add sa grupo. It really shows your concern for them to grow together. Napakahirap po na mag-aral mag-isa, gumising ng maaga mag-isa, or staying up late, sa kabila ng kabisihan. Kaya po, maraming salamat sa pagtugon sa Panginoon. Amen. So, atin pong umpisahan ng ating journey with purpose. Journey with purpose. Ano daw po ang jornada na ating purpose? Ano daw po ba ang purpose natin sa jornadang ito na ating tatahakin? Ito po ay ang growing closer to God. Amen. Natapos na tayong lumago. Ngayon naman, let's know and feel our closeness to God. Kapag close daw po kasi tayo, di po ba, mas madali tayong makapaglambing, mas madali nating pagkilala natin, di ba? Alam natin yung kiliti, alam natin kung paano humingi sa ating Panginoon, alam din natin kung paano ilapit ang mga kahilingan ng ating mga kapatiran, di po ba? Ang ating mga anak, ganun din sa atin. Alam ko ang kiliti ni Mama. Lagi lang yan maghuhugas ng pinggan. O kaya parang, Ma, ako pong magsasaing ako. O di po ba? Wow, nagsasaing ng anak ko. Di po ba? Andun yung care niya. Ipinapakita niya, di po ba? So, madaling nakakapture ang puso ng magulang. Amen? So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Samahan nawa tayo ng Panginoon at gabayan sa 25 days na journey natin with a purpose to get closer with God. Amen po. Tayo po ay manalangin for the guidance of the Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, O Lord, sa aming pagsasaluhang salita. Nawa po sa aming pagnilay-nilay ng mga salita mo na ipinapakain sa amin araw-araw, umaga, hapon, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon. Nawa po tunay nga ito ay tumimo sa aming mga puso. At tunay nga po na mag-sink in talaga ito. Maunawaan namin at walang ka-effort, O God, magagawa namin ito. Sapagkat ang aming tunay na paniniwala at pagtitiwala sa inyo ay magkakaroon ng bunga. Hallelujah. Mula sa umagang ito, Panginoon, I ask, O God, for the blessing para sa mga kapatiran namin na nandito. Mangusap ka, magrema ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa.
Gamitin niyo po ako as your instrument. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ganda po ng pambunga dito sa ating morning devo. Sabi niya, welcome to the family. Ayan po, salamat po sa YouVersion Bible app na ginamit natin ngayon para sa ating morning devo. So it's a 25 days po, eksaktong-eksakto ito. 25 days, getting closer to God bago po tayo pumasok sa Holy Week. Holy Week ba yun? Ayun, Holy Week po. So maraming salamat sa Panginoon at talagang everything andun tayo sa kanyang plano. So napakaganda po na tayo ay lumalakad under His grace, under His love. Amen po. So let's embrace God's unconditional love. Yun po ang ating pag-usapan sa umagang ito. Let's embrace God's unconditional love. Lahat po tayo alam na alam ang John 3:16. Di po ba? Kahit hindi ka pa Kristiyano, ito ay laging ini-air sa atin po, John 3:16. Sige nga, meron po bang nakakaalam ng John 3:16? Memorize by heart? Kahit po hindi eksaktong-eksakto dun sa, ang importante nandun yung pinaka main point. Meron po ba hindi busy na maaaring makapag-recite? Amen. Wow! Ayan yung unang verse na binigay sa akin ni Ate Janet. Amen. Diba? Yung sa ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa hindi para tayo ay hatulan, kundi ibigay ang kanyang buhay para tayo tubusin sa mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun. Amen. Sorry po. Amen. Yes. Alam niyo po, yun po, salamat Sis Cathy. Praise the Lord. Yun po ang pinakamahalaga doon, yung nauunawaan natin. Kasi, alam mo nga, yung John 3:16, memorize mo, pero hindi mo naman na-enjoy, hindi mo na isa sa buhay, sapagkat hindi nauunawaan. Amen. So, pinakamaganda po yan, yung alam mo yung ibig sabihin noon. Kaya, kahit buod, sabi mo nga, buod lang yung nasabi mo, pero tunay nga po na ito ay napakahalaga. Amen. Embracing God's unconditional love. Pasensya na po kayo sa boses ko, medyo amen. I receive the healing in Jesus' name. Amen. So God loves you. Who knows? And who really believes that God loves you? Naniniwala ka po ba na talagang mahal ka ng Diyos? Pa-heart po sa nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos. Under trial ka man? Or under persecution ka man? Di po ba? Amen? Sa mga nakakaramdam ng mga ng pag-ibig ng Diyos. Amen po. Sa kabila ng lahat ng napagdadaanan natin, kaya nating sabihin that God loves me. Lalo na pa nating nasasabing mahal talaga ako ng Diyos. Dahil sa kabila ng mga nararanasan natin, still my way out. Still my peace. Still you feel that you're not alone. Gagamit at gagamit ang Panginoon, hindi man yung kapatiran, biologically and spiritually, talagang alam mo na hindi mo pinagdadaanan ang problema mo ng nag-iisa. His heart is for the entire world. Alam natin yan because He gave Jesus Christ para pumamatay sa krus, para sa kabayaran ng kasalanan ng mga tao. At hindi po siya namatay sa pili, kung hindi para sa lahat. Amen? Para sa lahat po. Kaya wag natin din piliin ang mamahalin natin. Mas mahalin pa natin yung mga hindi ka mahal-mahal. Ang hirap po nun, no? Hindi ka mahal-mahal pero sila yung pipiliin nating mahalin. Opo.
sila po talaga ang dapat nating unang minamahal dahil sila ang nangangailangan ng pagmamahal. Sabi nga po ano ba ang mapapala natin kapag nagbigay tayo sa alam naman nating makakapagbalik sa atin. Ano ang bagay yan? Bagay man yan o pag-ibig. So, mas may magigain daw tayo kapag nagbigay tayo ng alam natin na yung taong yun hindi makakapagbalik. Bakit po? Dahil binigay natin out of love. Love talaga. Hindi po dahil sa kung ano pa mang other reason or other motivation. Sabi po dito, He loves people of all nations, tribes, and tongues. Ibig sabihin po, wala siya talagang pinipili. Ano man lahi ka, ano man bansa, ano mang tribo. Meron kasing parang ay hindi, mga ibang yan. Halimbawa na lang, ibang paniniwala ng churches o ibang halimbawa, communist country yan. Di po ba? Kahit communist country, mas kailangan nila ng prayer. Katulad po nitong bansa namin, hindi ito Christian country. So, we need to pray, intercede. Kasi dito kami nilagay ng Panginoon. Ibig sabihin, alam ng Diyos na kailangan ng bansang ito ng mga intercessor, ng mga magmamahal sa kanila. Amen po. And tongues. So, ibig sabihin, kahit anong lingwahe. And praise God, nadodominate natin, kahit saan tayo magpunta. Kaya natin, natututo tayo na magsalita ng salita nila. Believe nga po ako sa mga, mga taga JW, kasi may kakatok na lang sa, pintuan mo. Ala, mukhang Hapon, pero nagtatagalog. Kaya naman, wow, nagpo-Portuguese. Ala, nag-Espanyol. Di po ba? So, they can adjust, they adapt. Talagang nag-google sila ng panahon para ma-reach out tayo in the way na mauunawaan natin. Grabe po yung flexibility nila, at saka yung faith nila na hindi. Mas maganda sa sarili nilang lengguwahe para mas maunawaan. And that's the love they have. That's the faith they have. Sana nga lang po, hindi naman po ako nanguhusga, pero alam ng Diyos na po kung yung mga laman ng puso natin at how our faith was made. Depende po yan sa pundasyon ng pananampalataya natin. So we cannot judge. Ano mang sekta, ano mang denomination sila, ano mang relihiyon, may relihiyon man sila, or wala man, as long as they believe in God and really apply it in their lives, wala po akong masasabi doon. I will never question it. Dahil kahit nga po mga Kristiyano na alam na ang salita ng Diyos, di po ba? Sabi po sa 1 Samuel, ang Diyos nakatingin sa puso. Hindi katulad ng tao nakatingin sa panlabas. Amen po? So sabi niya, He cares about and wants to know you. Grabe po, Ganon niya tayo. Ganon siya nagmamalasakit. Hindi nga lang pag-ibig agape ang pag-ibig with compassion talaga. Yung compassion na may motivated ka na kumilos, tumulong. Hindi lang yung dinaanan mo, ay kawawa naman, pero dinaanan lang. Ay kawawa naman yun, pero hindi naman pinag-pray. Di po ba? Hindi ganon ka deep yung kanyang pag-ibig. Hindi agape, hindi compassion. Walang compassion ni Kristo na hindi na mo-motivate na ipag-pray, tulungan, in any way that we can. Hindi naman nare-require na magbigay tayo ng 1,000,000 to help. Di po ba? Kung ano lang yung meron tayo. Katulad po ng 2 fish and loaves. Di po ba? Kung ano lang yung meron tayo. And God can multiply that. So kung hindi nyo po nararamdaman na mahal kayo ng tao sa paligid nyo, okay lang. Console yourself, comfort yourself with the Word of God sa Isaiah 43. You are loved. You are chosen by God. You are called by God.
Ano po, pa-share po sa ating mga kapatiran, Isaiah 43. 10 ba yun? 43 o 4. Ayun po. Na you are loved, you are chosen, you are called, and you are perfectly and wonderfully made. Di po ba? So, hindi man ako sinasabihan ng I love you ng asawa ko. Di ba? Hindi man ako tanggap ng community ko. Racist pala, no? Di po ba? Dahil iba ang kulay ko, hindi nila ako tanggap. Dahil iba ang diction ko, sabi nga ni Mimi G, iba yung diction ko, hindi nila ako tanggap. Di ba? English na nga marunong na nga mag-English, iba lang yung diction, hindi pa rin tanggap. Di po ba? Ganun talaga ang tao. O kaya naman, taga-probinsya, lumuwas. Iba pa rin ang tingin, di po ba? Pero ang Panginoon, kilala niya po tayo and He really wants to know us more. At nais niyang ipaalam yun sa atin. Kaya nga po sila, no? Paul na taga Tarsus. Wow! Alam niya kung anong root. Alam niya kung saan ang pinagmulan. Alam niya kung anong background ng family. Kaya pag sinabi mong Lunas family, wow! Mga lahi yan ng mga galingang kamay mag-drawing. Di po ba? Wow, pag sinabi mong wow, Da Vinci, lahi ni Da Vinci. Di po ba? Alam mo na kung anong more or less na nananalaytay sa kanilang dugo. Kaya pag sinabi mong pasensya na po, pasintabi, sabi ni alam mo na kapag laking tondo. Alam mo na kapag Bicolano. Alam mo kapag Bisaya. Somehow, somewhat. Alam mo na kapag yung Bicolana. O di ba? Yung Ilocano, yung Ilongga, o di ba? Alam mo na more or less kapag sinabi kung saan galing. Pero kay God, it doesn't matter. Because God looks at us kung sino tayo in the future. The way He called us. Ano po? Hindi niya tayo nakikita na, ayan, si Janet na taga Bicol na anak ni Chang Oyet at Chung Gimo. Di ba? Alam na kaagad nila na ayan yung bunso, yan yung di ba? Yan yung pinakamatigas ang ulo sa kanila. Alam na nila. Di po ba? Ayun, dyan yung sa kanto, dyan nakatira. Nako, alam na ang background, more or less. Nahusgahan na. Paano kung sinabi, at halimbawa, mga pamilya ni Ma'am Joy, lahat yan, matatalino. Lahat graduate yan ng may honor. Paano kung si Ma'am Joy hindi gumraduate ng honor? Di ba? Yung pressure sa kanya, antindi ng mga tao mag-judge po, di ba? Pero wag po kayong mag-alala. Yan? Cum laude yan gumraduate. Kaya talagang nasa lahi. Mahilig po mag-aral, di po ba? Kaya mga kapatid, ganun tayo kakilala ng Panginoon. Hindi niya tayo tiningnan na lampa, lagi na lang isolated, ina-isolate niya yung sarili niya. Pero pagdating ng panahon pala, magsasalita sa harapan. So, ganun ang tingin sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo tinitingnan na katulad ng paningin ng tao. When God called us, He cares about our future. And He knew us. Amen po. So, every single person that has walked on earth, lahat daw po yan, pati nga, langgam. Lahat yan lumalakad, di ba? Napakaliit. Sabi po dyan sa verse, nakalimutan ko na. Sabi nung langgam, akala ko langgam ako, hindi ako mahal ng Diyos. Dahil He was created. It was created na napakaliit. Parang walang kakayahan. Pero, ganun pa man, meron siyang purpose in life. So, wala po sa itsura, laki, pinanggalingan. God loves us as is. And He called us according to our calling. Sabi niya, di po ba? To His, sa kanyang tinawag, minahal, pinili. At siya mismo ang gumawa. Amen? He created us and has loved us since the very beginning.
He will continue to love us forever. Amen. Forever po niya tayong minamahal. Talagang may forever. Pero po yung forever na yan, kay God lang. Kasi, yung mga pag-ibig ng tao, hindi nagmamaliw o hindi tumatagal. Subukan niyo pong i-cross the line. Wala na, nakalimutan na niya lahat. 'Di ba? Hindi ka na niya mahal. 'Di ba? Ayaw mo nang mag-cross ang inyong mga landas. Ni ayaw mong marinig ang pangalan. Pinatawad ko na yan, pero please lang, wag mong babanggitin ang pangalan niya. Ni apelido niya ayaw kong marinig. Hindi naman yun siyang tinutukoy, kapangalan lang Okay? So, ang tanong, pinag-aaralan natin yung pag-ibig niya. Ang tanong, tanggap ba natin yan? Nararanasan ba natin? Pakiramdaman po natin ating mga sarili. Kahit gaano kaganda yung mga nakasulat dito that God's love is unconditional for me. Pero, hindi mo na-appreciate, hindi mo nararanasan sa kabila ng exerted effort ni God na ipakita sa atin that we are chosen by the Lord, that we are loved. Para bang nakikita natin yung negativity, trials, sufferings, difficulties, yun na lang yung nakikita natin na sometimes nasasabi natin, am I forgotten? Or, mahal ba talaga ako ni God? Sapagkat nararanasan natin na o kala mo naman, mula nung ako'y naging Kristiyano, nagkagulo-gulo na yung buhay ko, parang contrary, Kung kailan ako tumanggap, kung kailan ako nagpabaptize, kung kailan ako naniwala, buti pa noon, tahimik ang buhay ko. Yes, sobrang tahimik. Alam niyo po kung bakit? Hindi tayo ginugulo ni taning, ni talunan, ni satanas. Walang evil schemes na nakaplano sa atin. Kaisa niya tayo Di po ba? Wala siyang kailangan nakawin sa atin dahil wala siyang nanakawin. Already taken na tayo. So, walang gaanong mga ganyang mga difficulties, trials and sufferings. Kumbaga, natural lang. Dala ng mga consequences lang ng mga ginagawa natin. Di po ba? Yun po ang kadahilanan kung bakit tahimik ang buhay kapag walang Kristo. Pero kapag tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ano-ano po ang natatanggap natin? Wow, wala nang utang. Wala nang utang. Parang paid. Bayad na. Ano pa? Hindi lang bayad. Hinubad na natin yung dati nating maduming damit. Binigyan niya na tayo ng bagong damit. So white. Ano po? Puting-puti na. Ano pa yon? Hindi lang tayo ibinihisan. Nilinis niya yung mga putik ng kasalanan sa atin. Instant po yon. No po? And then, binigyan niya tayo ng eternal life. Crown of righteousness. Saan ka pa? Di po ba? And that is the God that we serve. He is alive, listening, and always, omnipresent. Nasa Amerika, nandito sa Japan, nasa Brazil, saang lugar man naaabot ng live natin. Pag narinig nila ito, napanood, hindi lang po ako. Lahat po, anumang panig ng mundo, wherever, whenever the word of God was preached. Abot yun. Omnipresent. Hindi katulad ni taning. Isang lugar lang ang kaya niyang puntahan. Bakit tinutokso dun sa Pilipinas? Galamay lang po niya yan. Dahil nung tinapon dito sa lupa si taning, 1/3 ng mga anghel ang itinapon dito sa lupa. Yun yung mga sumamba, naniwala, nagpaloko, nagpadaya kay Lucifer. Pero si Lucifer, hindi siya omnipresent. Kaya kung may demonyo sa bahay mo, ibang demonyo yung nasa bahay ng ibang tao. No po? Sabi niya, kamag-anak yan ng... Alam ko na, sasabihin ng bata, may joke po, di ba? Sabi niya, hindi naman nakakatakot ang demonyo Yung pala, laging sinasabihan ng nanay, yung tatay niya na, demonyo ka. So, hindi natakot yung bata sa demonyo. Akala niya ganun yung demonyo, no? Pero, lang po yun,
Dagdag lang po yun. So, He sets the standard for unconditional love. Siya po ang sa atin, nagpapakita. Ng standard ng unconditional love para maunawaan po natin kung anong klaseng pagmamahal ang meron siya para sa atin. As you join God's family, welcome pong muli sa pamilya ni God. Amen po. Meron pala akong Ayan. Welcome po sa pamilya ng Diyos. Kapag ikaw po ay naniwala, pinaniwalaan mo siya, spiritually we are connected and we are considered as family of Christ and He is the head of the family. Amen po. You may experience this love with other believers. Sana po tanggapin niyo po kami bilang pamilya niyo. Online man tayo, even though we are connected on net only or phone away, net away. Mararamdaman po natin the warmth of their love. Alam niyo po hindi po ako madamdaming tao, pero sa araw-araw po na pagdidivo natin, na kakasama po natin kayo, namin kayo sa gabi, umaga-gabi, we started to know each other, creating a relationship, a rapport, empathy, nagkakaroon na tayo niyan, sympathy. So kahit malayo, pag makikita mo na yung gestures nila na parang, wow, may dinadala to. Ganun na nagiging intimate yung relationship natin. Kasi po, lagi tayong nagkakasama at nagkakabahaginan. Kaya maraming salamat po, for giving us the opportunity to be called as your family. Online man ito, pero I'm privileged po. Ako po, ramdam ko ang pag-ibig, ang pagkikare. Mas mas mararamdaman mo pa nga kaysa dun sa mga kapitbahay mo dyan. Hindi ka naman hindi ka kinikibo, hindi ka kilala. Lalo na po dito sa amin. Halos walang relationship sa kapitbahay. Hindi halos nagkikita Nagtatrabaho, puro trabaho mga tao dito. So, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Ang tanong, or better say, do you really accept us as your family? Sa application po natin, sabi dito, how do you see yourself in God's family? How do you see yourself in God's family? Tinanggap mo po, di ba? Kasi kapag tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, talaga pong lalawak ang pamilya mo. Magkakapamilya ka sa Brazil, Peru, Canada, America, di ba? Bakit po? Because we are connected in spirit. Di po ba? So, hindi na po tayo, lang, pamilya ng biological. Kung hindi connected tayo bilang ang mga anak ng Diyos. So, pag sinabi niyo, ako din, kiniklaim niyang anak ako ng Diyos, di kapatid ko yan. Kapatid ko yan sa pananampalataya. Di po ba? And talaga po, kaya mong mag-mail, kaya mong magtanong, ano po ba ang may tutulong ko? Nangyari yun ng nakaraan, nasa Pilipinas si Brother Paz, nandito si Sis Cathy. Nakapag-pray sila, nakapag-intercede, and wala, sinagot sila ng Panginoon. Di po ba, napakabilis. Kahit po kami, di ba, si Ma'am Joy, nasa ibang lugar kami nandito, kanya-kanya, ilang kami nag-pray, pero ilan tayo nag-pray sa kanya, ang lalayo natin. Di po ba? Hindi lang city, country pa. Pero nung naging united tayo sa prayer para sa kanya, nandun yung care natin, yung compassion natin, motivated by the love of God, who was taught sa atin, na itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. And it's very effective. Kaya nga lang po, ang tanong, nakikita mo ba ang sarili mo na talagang part ng pamilyang ito? Amen. Amen. Salamat po. Salamat po sa kasagutan. Salamat po sa pagtanggap. Amen. Salamat sa puso. Di po ba? Kahit hindi mo ka mag-anak, sometimes
ando na yung mas mabigat pa sa kamag-anak mo. Yun ngang malayong pinsan mo, hindi mo na kilala pero yung mga kapatiran natin dito, mas close ka pa. Di po ba? At pangalawa po, how does this perspective of being in God's family affect your relationship with Him? Paano ka daw po naapektuhan na alam mo na meron ka palang pamilya? Pero ang tanong uli, are you willing to grow with us? Are you willing to learn with us and get closer with us together? Together po. Sama-sama po tayo. Kami po, willing kami na samahan kayo, gabayan kayo sa aming makakaya. Ano po? Gagawin po namin ito with willing heart. Sana po, I'm looking forward na ganun din po kayo sa amin. Alam niyo po yung verse natin ngayon, verse for today na matatagpuan sa Ephesians chapter 3. Ano po siya? Grabe. Alam mo, habang pong nininilay-nilay ko siya, iba yung dating sa akin na nung nababasa ko siya noon. Kasi intentional na ang focus ko dito nung binabasa ko is talagang naka-refer sa pag-ibig ng Diyos sa akin at itong pag-ibig nito na dapat ipasa sa iba. Basahin po natin sa Ephesians chapter 3. Umpisahan po natin sa verse 14. Nilay-nilayin natin mga kapatid. We still have 7 minutes to go. So sabi niya dito, for this reason I bow my knees before the Father. Bowing means surrendering. Kaya po talaga ang first step natin is to accept Jesus as our Lord and Savior. Di po ba? If you really want to be connected with Him, to Him, kailangan po natin mag-surrender. Itapo na natin yung dating tayo, empty our cup, itapo na kung anong laman niyang cup mo, and allow Him to fill it up. And then, let's bow down, let's surrender on our knees. Hindi lang po sa salita, hindi lang sa ganon. Kahit po sa kanila noon, on your knees is surrendering. Isa po yung higher gesture of surrender. Yung bow, nakaluhod ka talaga. Di po ba? Verse 15, from whom every family in heaven and on earth is named. Hallelujah, purihin ang Diyos. It means you are family to Him already. Ano po? Named. Ibig sabihin, napansin niyo po sa Old Testament, kahit sa New Testament, binabago ang mga pangalan nila. Bakit po? You are no longer, Saul. Hindi ka na si Saul. Si Peter ka na. Hindi ka na katulad ng dahon na kayang isway ng hangin. You are Peter the rock. With foundation. Founded by the love of Jesus. Strong faith. So kung ano yung mga pangalan natin ngayon, hindi po yan yung pangalan talaga natin. God will change our name according to our calling. So tayo po talaga ay magbabago ng pangalan. Named. Ibig sabihin, restored na yung dignity, identity natin sa paningin ng Diyos. So, hindi na po natin kailangan ng opinion ng ibang tao, yung judgment ng ibang tao, yung criticism ng ibang tao. I am called by God and I am named already. Una, anak na ako ng Diyos. At kung anong ipinangalan niya sa akin, I have my own identity. Ganun niya po tayo talaga kamahal. Imagine niyo po yan, binasa ko na naman to dati noon, pero iba na naman yung impact sa akin ngayon. Di po ba? I have my own identity because when God accepted me to be part of His family on heaven and on earth, grabe mga kapatid, ganun tayo ka-connected. So pati mga kapatid nating nasa langit na, we are connected to them and they are named also. Verse 16, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Ulitin ko po, ang tao nakatingin sa panlabas, ang Diyos nakatingin sa panloob. Huwag po tayong magpadaya.
madala ng mga tao sa panlabas, sapagkat ang Diyos, ang pinalalakas niya, yung inner man natin. Inner man natin po. At ang pinalalakas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, never depend on anyone else or anything else. Hindi naman kasi ako ini-encourage niyan, no. Hindi ako niya mini-mail, hindi ako tinatawagan, no. Hindi siya magpapalakas sa'yo. She can encourage you, he can help you, pero hindi siya ang magpapalakas sa'yo. Relationship natin kay God ang magpapalakas sa atin. Yung intimate relationship natin. Kaya nga kahit araw-araw tayo nagpapa-encourage, may bumabagsak, may naliligaw. Bakit po? Because their inner man are not strong enough. Because they are not that close with God, with Jesus, with the Holy Spirit. Only the Holy Spirit will strengthen us, the inner man, inside natin, yung kaloob-looban natin. Ano po, yung kaluluwa natin, yung soul, yung spirit natin na itinanim sa atin ng Panginoon. According to the riches of His glory. Alam niyo po, ang riches ng glory niya, sabi sa Philippians 4:19, hindi po nauubos. Hindi nauubos. Kaya, humingi man ako, grabe naman ang hiningi niyan. Mas malakas humingi si Brother Paz. Maraming pinagpipray. Si Pastora Jolie, ang dami niyang ini-intercede. Di po ba? May mga sakit, depende sa ministry. Huwag po tayo mag-alala. Hindi nauubos. Hindi po nauubos ang kayamanan ng Panginoon na nasa atin din ang banal na Espiritu. Tandaan po natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, hindi po yan kasama ko man, kasama mo rin, omnipresent din yan. Because He is God also. Maniwala po tayo sa Holy Trinity, di po ba? So, hindi po nauubos. Akala natin, nanghihinang Holy Spirit. Hindi po. Kahit na binuhusan niya ng isang bagsak, healing para kay Ma'am Joy. At the same time, humingi din ako, healing para din sa akin. Kaya niyang gawin. But, it's according to our faith. Amen po. Sabi dito sa 17, so that Christ may dwell in your hearts. Mananahan lang daw po si Kristo sa puso natin through faith. That you, being rooted and grounded in love. Ugatan daw tayo ng pag-ibig at manatiling humble, grounded in love. Hindi po tayo pwedeng umangat, lampasan ang ating guro o ang Diyos na tumawag sa atin. Grounded in love. Amen po. Lahat po ng gagawin natin, it has to be rooted and grounded in love. Wag na wag po tayong magpapadala sa ating mga natatamo, nakakamit, at kapag tayo ay na-elevate, ine-elevate ni God. Stay on the ground and rooted by His love sa pamamagitan po ng pananampalataya. Lahat po tayo, kung wala tayong pananampalataya, hindi mananatili si Jesus sa puso ko, sa puso mo, sa puso ng bawat isa. Verse 18, may have strength to comprehend. Imagine niyo po, maging sa pangunawa, sa Kanya pa rin nanggaling. Wala po talagang nagmula sa atin. Walang nagmula sa atin. Strengthen us with His might. Hindi po sa lakas natin. Not by our own might, but by the power of the Spirit of the Lord. Para po with all the saints, sa iba pong mga verses, saints are considered tayo po na mga anak ng Diyos, mga naniniwala sa Kanya. We are called saints also. So sabi niya, with all the saints, what is the breadth and length and height and depth? Grabe po yung lalim, lawak, taas ng pag-ibig ng Diyos. Nawa po, maunawaan natin ito. Kapag naunawaan po natin ito, nako kapatid, yung kapatid mo na yan, yung katabi mo na yan, katrabaho mo, kaya mo nang mahalin.
kaya mo nang unawain, kaya mo nang patawarin. Kasi saints daw po no? So, ibig sabihin, alam ng Diyos na kahit po tayo, hindi tayo perfecto habang nandito tayo sa lupa. Subject to error po tayo lagi. Ang ating mga mata, tenga, mga nakikita, naririnig natin, ayaw mo man pakinggan. Pero, ay nako, totoo ba yan yung pagkabaril kay Trump? Palabas kaya yan? Di po ba minsan, tayo, naririnig natin na kahit di ka nakafocus sa balita na naulinigan mo lang, pero nakakapag-comment. Di lalo na kapag intentional, pinuntahan mo pa, ni-research mo pa. Di po ba? Tapos, andiyan ka na, nag-start ka ng mag-murmur, magbigay ka na ng comment mo. O lalo na, nasa Facebook, intentionally talaga nag-comment ka doon. Pinag-isipan mo pa kung ano i-comment mo. With emotion pa. Dalang-dala ka ng iyong emosyon, napa-comment. Nananahimik, pero nung nakita yun, talagang yung scat level mo, tumaas, napa-comment talaga. Di po ba? So, sabi po ng Panginoon, nawa daw po ay magkaroon tayo ng kalakasan na pangunawa. Kalakasan ng pangunawa. Strength to comprehend with all the saints. Nako, unawain niyo po ang lahat ng santo at nagsasanto-santuhan at hindi pa santo. Ang mga Kristyan at nagki-Kristyan-Kristyanan at malapit nang maging Kristyan. Dahil tatawagin po ng Panginoon yan at gagamitin tayo. Kaya mga kapatid, kumuha po tayo ng strength kay God. Huwag kang kumuha ng strength sa kapatiran. Dahil alam niyo po, yung kukuhanan mo ng strength ng kapatiran, madadamay sa nararamdaman mo. Seek the strength that we need from God first. Kapag medyo ka na, yun, kaya na siguro mga 50%, kaya ka nang i-encourage ng kapatid mo. Pero pag 100% binagsak mo sa kanya, maawa ka. Maawa ka sa kapatiran na pagsasabihan mo. Unahin mo sa Panginoon. Unahin mo ang Panginoon para kaya na ng mga kapatiran i-handle yang natitirang 50% na yan. Di po ba? Kaya na naming ilapit sa Panginoon. Kaya nga kasi po, di ba, nababasa natin at naririnig natin paulit-ulit, sa'yo ibinigay dahil kaya mo. Sa'yo binigay kasi may assignment si God para sa'yo. Tandaan po natin, He will always give you the way out. Hindi niya po tayo bibigyan ng hindi natin kayang i-carry out. Ayan po, with all the saints, what is the breadth, length, and height, and depth? Tatandaan po natin yung cross. Di po ba? Lengthwise and nakalimutan ko na. Lengthwise at saka, ayun, nakalimutan ko na. Nawala sa isip ko. Ayun. And, sa verse 19 po, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Hallelujah. Ayan po. Nakalimutan ko palang sabi dito sa okay, tama pala. So, yung surpasses knowledge, lalampasan talaga ang pag-iisip natin, ang kaalaman natin. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin naunawaan, ipasa Diyos natin. That you may be filled with all the fullness of God. Pupuspusin tayo ng Panginoon na nagbumula sa Kanya. Lalampasan. Kaya nga po kahit hindi graduate, hindi nag-aral, parang, wow, ang galing naman niya magsalita. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Mga fisherman, yung tinawag, di ba? May fisherman, tax collector, may doktor. Di po ba? Iba-iba yung tinawag ni Jesucristo na disipulo niya, yung 12. Pero, after the training, pare-pareho sila na magagaling magsalita. Bakit? Iisa lang naman pinanggalingan. So tayo po, iisa lang pinanggalingan din natin. Biblia ang source natin. The love of Jesus. The love of God to us, di ba? Through Jesus. Demonstrated by Jesus. Kaya atin pong pagnilay-nilayin, if you have time, Ephesians chapter 3 po, hanggang verse 13. Verse 14 hanggang verse 19. Nilay-nilayan po natin ito. This is the unconditional love of God to us. Napakarami pa pong verses sa Bible.
And this is only one, mga kapatid. So, nawa po, tanggapin nyo kami bilang part ng tanggapin natin ang bawat isa bilang part of the family of God. And, sama-sama po tayo, magtulungan tayo, na lumago at mas lumapit pa sa Panginoon. Kapag kilala mo yung kasama mo, kapag kilala mo yung kadate mo, pag nag-propose yan, mag-oo ka. Pero pag nakilala mo din, parang katulad ni Ate Lily, may nag-propose sa kanya ng kasal. Nung nakilala niya ang tunay na pagkatao, hindi natuloy ang kasal, 'di ba? Pero pag parang ngayon is, nako, kung alam ko lang, hindi ko pinakasalan. Kasi pag mag-boyfriend, lahat, po. Sa totoo lang, nakikita na naman natin yan noon pa. Ako, nakita ko na grabe naman tahimik nito. Pero, no big deal. Pero pag mag-asawa na pala kayo, hindi, sobrang tahimik. Mantalang noon, napansin ko na. Pero, okay lang. Di po ba? Kasi nag-umapaw pa yung, yung motive mo. Di po ba? Tsaka yung sarili mong, yung nararamdaman mo, di po ba? Pero pag, na kayo, magkasama na kayo sa isang bubong, parang akala mo ngayon mo lang naalala, ngayon mo lang nakita, ngayon mo lang nakilala yung tao. Pero sa totoo lang, noon pa man, nagpapakita na siya. It's just that lovers are blind. Amen po. Tayo po ay manalangin. Selyohan natin ang ating natanggap sa Panginoon. Hallelujah. God, our hearts are full of gratitude, O God, sa umagang ito. Sa napakarami ng biyaya, demonstration of your love na ipinapakita mo sa amin, araw-araw, O Lord. You orchestrated, O God, the path where I have to go upang makatagpo kita, ang mga taong gagamitin mo, na nag-lead sa akin palapit sa inyo. Sa bawat isa sa amin, O Lord. Thank you so much, O God. Kayo ang naghabi. Kayo ang nagtagpo-tagpo sa bawat isa. Upang mailid kayo sa amin. Mailid kami sa iyo, Panginoon. At tanggapin namin ang pag-ibig mo. Ang pagbabago ng buhay na ibinibigay mo sa amin. Lahat ng ipinangako mo, Panginoon, na nakasulat dito. The blessings, O Lord, the family, the strength that we need, O God, na kailangan ng aming inner man, O Lord, your power, O God, the power of your love, O God, your dwelling in our hearts, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa pag-ibig na ito, na tunay nga pong mananatiling pag-ibig, hindi ma-overcome ng kahit anuman, ng pride, O God, hindi ito ma-overcome, Panginoon, O Lord, ng kayamanan, O God, ng mundo, ng tukso ng mundo, sapagkat kami ay rooted and grounded by your love, O Lord. We are firm, O Lord, at hindi ito mabubunot, hindi masishaken, Panginoon, ng kahit anuman sitwasyon na meron kami. Tanggap po namin, Panginoon, ang mga sitwasyon sa buhay namin at pinasasalamatan pa namin, O Lord. At lalo pa namin nararanasan ang pag-ibig mo, O God. Thank you for your love. Thank you, O God, sa love na ito na nagko-connect sa bawat isa sa amin, O Lord. Help us, O God, na maunawaan pa namin the depth, the height, O God, at ang lawak, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Sa bawat isa, Panginoon, nawa, Panginoon, maranasan namin ito araw-araw. It doesn't matter what kind of situation we are facing, O God. Makikita pa rin namin ang pag-ibig mo, pagkalinga mo sa bawat isa. Help us, O Lord, na ganun din, sabi mo nga, to all the saints, O Lord. Maunawaan namin ito. Comprehend with all the saints, the height, the depth, the breadth, O God. How wide, O God, yung pag-ibig mo sa amin na gusto mong i-apply din namin sa mga kapatiran namin, lalong-lalo na sa sarili namin, O Lord. If we don't have it, how can we share it? Puspusin niyo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Puspusin niyo po kami, Panginoon. We already emptied our cup. We repented, O God. Fill it with your love. Fill it with your compassion, O Lord, with the purpose, O God, to seek and save the lost, to disciple, to teach them, O Lord,
what we've learned from you. Nawa po, Panginoon, ang mga natututunan namin, Panginoon, ay tunay na gawin namin itong treasure na ikaw lamang po ang mahalaga sa buhay namin, Panginoon. Kaya naming ituring na rubbish, basura, lahat ng hindi nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya na namin itong talikuran, kaya na namin ito itapon. Because they are rubbish in your eyes, ganun din po sa amin. Kayo ang aming tesoro. You are our treasure, O Lord. Ikaw po, Panginoon. Wala nang iba. At mula sa inyo, lahat ay connected na. That's why trusting you, accepting you as our Lord and Savior, kayo na po ang bahala sa the rest. Kayo na, Panginoon, ang bahala. All we have to do is do our job, do our purpose, live with our purpose, and enjoy life while doing it. Nawa po ang pagbibigay namin ng oras sa aming morning devo, Panginoon, pagbibigay namin ng oras sa bawat study, gabi-gabi, Panginoon, sa pagtulong sa kapwa, Panginoon. It can be a prayer, it can be consolidating, O God, kahit tawag man ito, Panginoon, na shoulder to cry on, anything, O Lord, it has to be rooted and grounded by your love, O Lord. Nawa po, Panginoon, tunay na manatili ito sa aming mga puso at hindi mapalitan at madaya at matalo kami, Panginoon, ng anumang ino-offer ng mundo. Let us not be negotiated by anything, O God, has to do with this world. We are firm, we are sold out already, we are bought by the high price, the blood of Jesus, at yun po ang aming paniniwalaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahalin namin ang mga unlovable, patawarin namin ang mga unforgivable, Panginoon. All the situations from the past, O Lord, na patuloy kaming hinihila, Panginoon. Tinatalian kami upang hindi namin maiwanan ng nakaraan. This is the day, O God, that we decided that we love you, we will live by faith, and we will comprehend the deepest meaning of your love. Mula po nga sa araw na ito, we've started this journey to getting closer to you at maging katulad mo kami, Panginoon. Hindi man 100% katulad mo kami, konti lang, katiting lang ng compassion mo, sapat na maaari namin na itong maibahagi sa ibang tao. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Nawa po, Panginoon, hindi ito maging sakripisyo sa amin, maging bukal sa loob namin na gagawin ito. Hindi sa pilitan, Panginoon. The sacrifice that we can only give, O Lord, is yung mga pita ng laman, isasakripisyo namin upang kami ay makasunod sa inyo. At mapaligaya ka namin, 10 ng mga mahal namin sa buhay, at mga taong inilagay mo sa aming daanan na ipinagkatiwala mo sa amin. Nagagamitin mo kami para mailapit din namin sila sa inyo. Maraming salamat, O God. I pray and bless, O God, every member of the Morning Devo, Doulos for Christ, sa Monday group, O God, sa Tuesday group, Wednesday group, Thursday group, Friday group, O Lord, Saturday group, hanggang sa aming mga kasamahan sa church, O God, every Sunday. Bless every one of us, O God. Connect us spiritually, bind us, unite us with your love by the power of the Holy Spirit, by the power of the cross, that was shed, O God, yung blood mo doon, Panginoon. Maraming salamat. The cross is the reminder of the great love, the unconditional love of God to us through Jesus. Nawa po, ang kapangyarihan nito ay tunay po na maranasan namin araw-araw. Thank you so much, O Lord, sa buhay ng bawat isa. I pray and I declare, O God, na mula sa araw na ito, Panginoon, we will share this love. A gesture of love. Hindi man namin ito nakikita, pero kaya namin iparamdam, ipaabot ang pag-ibig mo na natanggap namin, hindi lamang sa iyo, sa mga kapatiran, kaya namin din itong spread out sa mundong ginagalawan namin. Sa trabaho, wherever we go, sa bus, sa train, O Lord, maraming salamat saan man kami magpunta, saang lumpalop man ng mundo. Kaya namin magliwanag. Paliliwanagin namin ang pag-ibig mo, Panginoon, ng may kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, at abutin mo rin po ang buhay ng mga kapatiran namin na hindi nakapag-join ngayon. Allow them to feel the love, the warmth
O God, of your presence, araw-araw. At wala po na ngayong magsasabing, I feel isolated, I feel so alone. Sapagkat alam na namin mula ngayon that you are the one who dwells in our hearts. Amen. Hindi ka na namin pakakawalan, sinusian, kinandaduhan, at itinapon na ang susi para wag nang mabuksan pang muli. Mananatili ka sa aming puso at wag niyo pong hayaan na kami ay magkasala, patuloy na magkasala na hindi nagre-repent upang maging kadahilanan na ikaw ay mawala. But in Jesus' name, I declare that every one of us, oh God, sarado, kandado, may kandado ang aming mga puso, and we've lost the key. Intentionally, so that you will never ever live in our heart again. Amen. To God be all the glory. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang bawat isa. Hope you felt that love, the warmth, embrace of God sa oras na ito. At tunay nga po, we emptied our cup once again. Amen. At hayaan po natin muli magpapuno tayo, magpapuspos tayo sa banal na Espiritu. Amen. Palakasin niya ang ating inner man in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang bawat isa. Hindi po ako makapag-screenshot ng group natin dahil ang aking screen ay nakahang. Pero salamat sa Panginoon at hindi niya tayo nilaglag. Yung aking laptop, nilaglag niya ako. Pero dito hindi. Kaya salamat po. Dati nagpipicture ako sa laptop, no? Pero nilaglag ako. Hindi ko na po inon dahil nag-e-echo kapag ako nagjo-join. Amen po. Salamat. Kaya nga, mostly dito na lang ako nagla-live. Hindi na doon. Kasi napuputol. Naglo-lost connection siya. Ayan po. Kaso, sa mga nanonood na live, makikita nyo may pangalan ako ditong Word Morning Devo. Kasi nga, naghang po yung aking yung screen niya. Pero okashi na. Kaya ko siyang i-swipe up, swipe down. Pero okay lang. Okay lang po yan. Okay Oo, lang po yan. 'di ba? Kahit hindi na tayo makita, ang importante yung pagkilos ng Panginoon. Kaya Brother Paz, natatakpan ang bibig mo, okay lang din yan. Okay lang yan. Ang importante po ay naririnig ang salita. Yes, amen. Ayan o. Opo. Praise God, ayan. Ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin nyo na. Since nag-open na po ako ng cam at saka microphone, magbabahagi na rin po ako. No? Amen. At may bago akong nakita. Si Ixoon Mary Rose. Mary Rose, sister. Welcome po, no? Welcome sa NCC Morning Devotion. Kami po ay nalipay mi nga naakakaroon kauban namo, no? Wow. Daghang salamat. Gimingaw jud mi nimo pag-ayo. Amen, di ba? Amen. That was a Visayan version of sa English, we miss you. Ang iksi naman. Yes, no. Opo, no. Ang ganda po ng topic kasi welcome to the family of God. So, i-welcome po natin ang ating mga sarili sa family of God. Sapagkat, alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay we were like sheep gone astray. Lahat po tayo ay mga naglayas. No? Lahat po talaga tayo naglayas. Para tayo mga bata sa lansangan na lumaya sa ating bahay. And then, nakita tayo ng isang mayaman, no? Nakita tayo ng isang mayaman at dahil nga sa pagmamahal niya ay may naaawa siya sa mga batang naliligaw. Alam niya naliligaw tayo eh. Alam niya na kaya tayo nasa lansangan kasi napakataas ng ating pride. Sinusunod natin ang ating mga sarili. Kaya nagpadala siya. Pinadala niya ang kanyang anak to reach out for us, no? Upang imbitahan tayo sa kanyang bahay. No? And then bakit po ba tayo kahit nasa bahay na tayo ng Diyos, kahit nasa kingdom na tayo ng Diyos, ay patuloy pa rin tayo minsan nagkakasala, patuloy pa rin tayo nagkakamali, no? Because kagaya nga ng isang orphan na dinala sa bahay ng Diyos, being adopted to be his son, no? And daughters. Binihisa na tayo,
Di ba? Di ba? If you are in Christ, you are a new creation. You are a new creature. Ibig sabihin, yung damit mong gutay-gutay, yung damit mong napakarumi, inalis na. Bagong damit na ang binihis mo. Kasi why? Nasa kingdom ka na ng Diyos eh. So bago na, puting-puti na yung damit natin. Pero bakit pa rin tayo gumagawa ng mga pagkakamali? Why? Because galing tayong lansangan eh. Yung mga pag-uugali natin, galing lansangan pa. Di ba? Kaya tayo nagkakamali pa rin because nasasanay pa tayo sa mga dati nating gawain. It is not an overnight na nabago tayo agad. Kaya meron pa tayong mga pag-uugaling hindi maganda kasi nasanay tayo doon. Hindi naman porket nabihisan ka na ng pag-prinsiping damit, automatic nagiging mabait ka na kaagad. No? Hindi po ganun. Maaring nanatili pa rin yung mga pag-uugali natin na doon sa lansangan. Kasi ang tagal natin doon sa lansangan eh. Ang tagal natin hindi sumusunod sa Panginoon. Ang tagal natin hindi kinilala ang Panginoon. Kaya yung pag-uugali na yun, na-adapt natin. And then, praise God. No? Praise God. At nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya pa rin tayo nagkakamali. Kasi andun pa yung pag-uugali natin na nandun. Pero as long as we remain in God's love, ano ba yung God's love? Sa kaharian ng Diyos, kapag hindi tayo aalis doon, eventually, we will become perfect. Pero, yun ang nais kasi ng Diyos, ay ang maging perfecto tayo. Ang maging perfecto tayo. Pero, hindi kasi mangyayari yun. Kasi talagang, no one is perfect. Ang tanging ang Panginoong Jesucristo lang. Pero kapag nanatili tayo doon, nakikita ng Diyos, kasi nasa bahay nila tayo eh. We are being adopted sa Galatians, di ba? Galatians 4:7. Andun yung sinabi ng Panginoon na we are being adopted into His sonship. Kaya, nagkakamali pa rin tayo, pero hindi tayo umaalis sa bahay. Nagre-repent tayo, nagkakaroon tayo ng realization, ay, Lord, nagkamali ako. Nanatili pa rin niya tayong anak. Kasi hindi tayo umaalis doon. Pero alam kung lalayas ng muli. Di ba? As long as we remain in God's love, talagang doon tayo papunta sa magiging Christ-likeness. Magiging ganoon tayo in time. Kaya lang, merong iba, kagaya ng bunga ng mangga, no? The same twig, the same na sanga, the same twig, pero yung isa nalililiman ng bubong ng CR, pero yung isa exposed sa sunlight, exposed sa ulan. The same twig, the same sanga. Pero bakit yung isa unang nahinog, yung isa green pa rin? Why? Because yung unang nahinog exposed sa sunlight, exposed sa ulan. Yung isa ay nasisilungan ng bubong ng CR ni Chang, kaya green pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, it is up to us kung tayo ba ay magpapagsasalita ng Diyos, tayo ba. Kasi knowing God's word will lead us into knowing God's character. At knowing God's character, tuturuan tayo, malalaman natin paano ba talaga mabuhay ng tama, no? Kaya minsan tayo ay nagkakasala pa rin kasi naa-adapt pa natin yung mga pamumuhay natin dati. But as long as we remain in God's love, talaga po parang parang PMA, Philippine Military Academy, na kapag ikaw ay nag-enroll, papayag ka sa hindi, kapag ikaw ay kumikilos, kapag ikaw ay nagtatrabaho, aangat ang iyong rango, no? Hindi ka mananatiling second lieutenant. Talagang every 3 years magiging first lieutenant ka, captain ka, aangat at aangat, hindi magiging kapag ikaw ay gumagawa, kumikilos. Same din sa atin. Kapag tayo ay kumikilos, nasa loob na tayo ng bahay ng Diyos, lalalim at lalalim ang ating pananampalataya. Magkakaroon talaga tayo ng spiritual maturity, no? Kasi nag-aaral tayo, binabasa natin ang salita ng Diyos, lagi tayong nananalangin, at kapag kakausap natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Now, bakit nga ba natutukso pa rin tayo? Bakit nga ba tinutukso pa rin tayo? Bakit ba binibisita pa rin tayo ng talunan, no? Ng kalaban? Because, di ba, si Satan wala siyang gagawin kundi to steal and kill, magnakaw, pumatay, yun lang ang trabaho ng kalaban eh. Kaya, ang mga puso kasi natin is like a home, no?
Thieves doesn't break into empty houses. Hindi magnanakaw ang isang kawatan sa bahay na walang laman. Kaya pagka ang puso natin ay punong-puno na ng salita ng Diyos, punong-puno na ng Espiritu ng Diyos, ang dami niya mananakaw, kaya pupuntirihin ka niya lagi. Doon tayo sa puso ni Aya, kasi punong-puno. Doon tayo sa puso ni Sister Cathy, kasi punong-puno ng banal na Espiritu. Ang dami natin mananakaw doon. Kaya nga yung sinabi ni Sister Janet kanina na talagang tinutokso ka kasi lumalapit ka sa Diyos. Parang gano'n. No? Thieves doesn't break into empty houses. Kaya pagka walang laman ang ating puso, puro kasamaan, bakit pa ba tayo tutoksoin kung masama na tayo? Hindi na tayo kailangan tuksoin, tayo pa manunukso. Di ba? Ganun po yun. Kaya tayo tinutokso, kasi alam ng kalatapan na lumalapit na tayo sa Diyos. Nasa Kanya na tayo. No? Nasa partido na tayo ng Diyos. Pinoproclaim na natin na I am the Son of God. Kaya pilit na tayong hinihila upang maging son of Satan ka. Gusto ko maging anak kita. Ganun ang trabaho ni Satan, to steal and to kill your spiritual life. So, yun nga, di ba, sabi sa Ephesians, nawa ay maunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos that surpasses human understanding. No? Na hindi kayang unawain ng mga pangunawa ng tao. Ganun talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hindi talaga kayang unawain ang pangunawa ng tao. Marirealize mo lang ang pag-ibig ng Diyos kapag ma-realize mo that you are that one sheep that God goes out to find at iniwan niya ang 99 sapagkat nais kanyang hanapin. Pagka na-realize mo that I am that one sheep na nagsakripisyo ang Diyos para hanapin ako, iniwan niya ang 99 para lang hanapin ako, doon mo ma-realize, doon natin ma-realize ang pag-ibig ng Diyos. No? We will only understand the unconditional love of God when we realize that we are that one sheep that He left 99 for us. Hallelujah. No? Kaya, nahanap na tayo ng Diyos, kinarga tayo, dinala tayo sa Kanyang kingdom, inadapt na tayo. Yes, nagkakamali pa rin tayo because nakasanayan na natin ang mga pagkakamali. But as long as we remain in His kingdom, sa tuwing nagkakamali tayo, we ask for forgiveness. Father God, Abba, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. And then, continue living. Kapag hindi tayo lalayas doon sa kingdom na yun, kapag tayo ay mananatili doon under God's love, kasi ang love ni God, andyan yan lagi, hindi yan nawawala, di ba? Ano man ang lingwahe mo, ano man ang iyong race, itim ka man, brown ka man, puti ka man, yellow ka man, ang pagmamahal ng Diyos, andyan. Ang problema lang sa iba, kasi sila ang umaalis sa pag-ibig ng Diyos. Sila ang nagre-reject sa pag-ibig ng Diyos. No? Kaya sinasabi nila, hindi ako mahal ng Diyos. No, mahal po tayong lahat ng Diyos. Kaya nga po, pinadala niya ang ganyang bugtong na anak, yung John 3:16. No? Kasi mahal niya tayo. Whoever, sabi niya, kung sino man, walang sinabi para ang mga mababait. Hindi ganun. Whoever believes in Him will not perish, ay hindi mapapahamak. Para sa lahat talaga. Walang boundary ang pag-ibig ng Diyos. Andyan palagi. Ang problema lang is tayo ang lumalayo. Tayo ang nagre-reject. Andyan na po tayo, no? Andyan na po tayo. We are dati orphan tayo. Inadapt tayo ng Diyos. Binihisan tayo ng mga dapit ng prinsipe. Pagkagara na yung malinis na tayo. Pero yes, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo because matagal tayong nanirahan sa lansangan. No? As long as, paano ba natin malaman, no? What is the evidence? Ano ba ang ebidensya na para matawag natin ang ating mga sarili na totoong mananampalataya? The evidence that we are a true believer. Tatlo lang po ito, no? Pagtsagaan niyo na po. Tatlo lang po ito. Ang ebidensya para matawag natin tayo ay totoo. Sister Baby, good morning. No? Ang ebidensya po, at good morning po sa inyong lahat ha, hindi ko na po may isa-isa. Sister Mai, Sister Marie, Sister Gina,
pasensya po, hindi po ako nakapag-tweet sa isa't isa individually, no? Pero, good morning po sa ating lahat. The evidence that we are a true believer is love. No? Meron na tayong pag-ibig because love is the evidence of a transformed heart. Dahil sa pag-ibig, nagkakaroon talaga ng pagbabago ang puso natin. That is number one. Love. Evident na ang love. Meron na tayong pagmamahal. Magawa tayo ng mga bagay because it is motivated by love, hindi motivated by desire. Talagang motivated by love. No? Kagaya ng ginawa ng Diyos. For God so loved the world, no? That He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, kagaya din sa atin, Ramil swept the floor because of His love. Parang ganon, no? Kaya tayo gumagawa ng mga bagay motivated by the love we have for God. Kaya ako naglilingkod, tumutulong sapagkat mahal ko ang Diyos. Ganun na, no? Love is evident. Love is the evidence of a transformed heart. Kung dati hindi tayo ganon, ngayon nakakagawa na tayo ng mabuti, hindi na sa pansariling nais, hindi na pansariling interest, kundi regardless na hindi sila makakabalik sa kanilang, hindi nila maibabalik ang ginagawa ko sa kanila, no? Gagawin ko pa rin. Why? Because I love God. Kaya ko ito ginagawa. Motivated by love. Number 2 is humility, no? There will be a sense, magkakaroon talaga ng diwa, no? Magkakaroon talaga ng sense of humility sa atin. Makikita talaga yan, ang humility, ang pagpapakababa sa sarili, no? Kasi there will be a sense of which we are aware of our sinfulness. Marirealize natin kung gaano tayo kamakasalanan, kung gaano tayo nangangailangan ng isang Panginoong tagapagligtas, no? Magkakaroon tayo ng sense na gano'n, magkaroon tayo ng pag-iisip na gano'n. Kaya hindi na tayo nagmamataas. Ang pangit ng damit niya, ang ganda-ganda ko. Ang ganda, branded tong ko. Sa kanya, ang dungis-dungis niya. Mas pakikinggan ako ng Diyos. Wala na tayong pag-iisip ng gano'n. Hindi na natin nakikita ang mga outward appearance. Mas tinitingnan na natin ang mga bagay na mga pagkikilos ng Diyos sa buhay ng tao. No? Hindi na tayo nag-iisip ng masama. Wala na. No? Humility. Nagkaroon na tayo ng humility. Kasi hindi tayo makaget over sa grace ni God sa atin. Alam niyo po yung una niyong nakilala ang Panginoon na hindi niyo maipaliwanag ang inyong nararamdaman sapagkat lalong-lalo na nung malaman mo na kasalanan ko pala. Grabe pala ang kasalanan ko. And I need my Savior upang mapalaya ako sa kinaroroonan ko ngayon. Humility. Yan yung pagpapakumbaba na masisense sa sa puso natin. Magkakaroon tayo ng feeling na ganun. The sense of humility in us na kahit hindi mo iniiri, ibig sabihin, hindi mo pinipilit na gawin, evident na sa'yo ang pagka-humble. Makikita na agad sa'yo. Wala ka ng effort na gagawin na kunwari humble ako. Wala nang ganun. Talagang magkakaroon na, automatic na magiging, hindi mo na lang mapapansin, humble ka na pala, napapansin na pala ng iba, no? Hindi mo let us be aware, no, na tayo yung nagsasabi na humble na tayo, no? Kasi hindi pwedeng sabihin natin I am proud to be humble, no? Makikita yan ng tao na ang laki ng pinagbago ni Mary Grace. Dati ang iyabang nito, ngayon napakababa na. Yung ganun, no? Ang humility, makikita ng ibang tao because we mirror ourselves in the eyes of the other person. Makikita nila yan, no? Number 3 is magkakaroon tayo ng obedience. Magkakaroon tayo ng pansunod. Although it's not perfect obedience, no? Pero magkakaroon na tayo ng longing, magkakaroon na ng desire ang ating puso to obey the Lord. Nagigets niyo ba? No? Hindi man perfect, hindi man natin masusunod lahat ng utos ng Diyos, pero deep inside us, magkakaroon tayo ng longing, hindi katulad dati na, ay kiber, wala tayong pakialam, kasi hindi nga natin kilala ang Diyos. No? Pero the moment that we know Christ, the moment na nagkaroon tayo ng relationship with God,
nagkakaroon na tayo ng longing, nagkakaroon tayo ng pagnanais, no? Matinding pagnanais na nais sundin ang mga nais ng Diyos na gawin natin. We will have a longing in our hearts to obey the Lord, no? Ina-acknowledge na natin, kinikilala na natin siya bilang ating Panginoon, no? Kaya ganun. So, nais na nating sumunod sa Kanya. Nagkakaroon natin ng desire na sundin ang mga utos niya. Although hindi perfect, again, hindi talaga perfect kasi ang hirap no? Hirap kahit kami. Hindi lahat talaga ay nasusunod namin kasi we are still living in a corrupted world. Meron talagang gano'n na minsan natitisod talaga tayo. Pero ang kagandahan po kasi is bumabalik tayo sa Panginoon. Dala-dala natin ang compass si Jesus Christ. Siya yung compass natin na tuwing nadadapa tayo, bumabangon tayo, pinupoint natin ang ating sarili towards God. No? So, love, humility, and obedience is the evidence of a true believer. Again, hindi ibig sabihin na nasa kingdom na tayo ng Diyos, adopted na tayo, hindi na tayo nagkakamali. Yes, we still make mistakes. Nagkakamali pa rin tayo. Pero, ang kagandahan po kapag nasa kingdom na tayo ni God ay naitatama na tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, hindi na tayo nag-iisa Di ba? When we become heir, nung na-adapt tayo into His sonship, nagkaroon tayo ng mga kapatid. We become heir. Naging tagapagmana tayo. Ibig sabihin, pati yung iba tagapagmana rin, lahat tayo tagapagmana. And then, nagkakaroon na ng pagpapalakasan sa isa't isa, nagkakaroon na ng accountability ang isa't isa sa kanyang mga kapatid. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, no? Nagkakaroon na ng relationship, no? Nagkaroon na ng interconnectedness ang bawat isa. Why? Because we believe in the same God, we believe in the same purpose, at we are under in the same love, the love of God. Salamat po, dawa po ay meron tayong natutunan na pulot sa aral ngayong umaga. Isang napakagandang aral po sa atin, no, to remind us na welcome tayo, that we are a part of God's family. To God be all the glory po. Praise God. God bless us all po. Amen. Nilalaglag po ang ating host, no? So, yes, kung sino po gusto magbahagi, andyan na po si Sister Janet ulit. Okay, welcome back po, Sister Janet. Ayan, good morning po muli sa lahat. Salamat po, nilaglag din ako. Ayan, thank you so much, Brother Paz, sa madamdamin na na pagbabahagi. At saka tunay nga po sa karagdagang kaalaman. Mga kapatid, ngayon po, alam ko na naliwanagan tayo about sa unconditional love ng Panginoon, at bawat po kapatiran na magbabahagi, iba ang kanilang point of view, iba ang paraan ng pagbabahagi, pero iisa lang po talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa iba-iba nga lang kapamaraanan. Amen? Hallelujah. Salamat po sa kabutihan nito at pag-ibig ng Diyos na siyang nagbubuklod sa atin at bibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy. Amen. Ayan po, sino pa po ang may nais na magbahagi or niyo po, bahagi niyo po sa amin ang inyong karanasan about sa pag-ibig ng Diyos, unconditional love of God, or any questions about unconditional love of God. Kung katulad po ng kanina, sabi ko, kung kailan naman naging Kristiyano ako, saka naman, dumami. Kung kailan ako, naalala ko nung si Sis Karen, tinatanong ko siya, bago mabaptize, talagang ang daming mga trials, ihinder ka ng kaaway.
Pero sa sobrang faith niya, hindi siya nagawan, hindi nakapag-penetrate sa buhay niya. Pero after niyang nabaptize, talagang hindi siya tinantanan ng kaaway. Ano po, talagang may gustong kunin, bawiin sa kanya kung anong natanggap niya. At subalit, salamat sa Panginoon dahil patuloy siyang nagtitiwala. Di po ba? Patuloy siya nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos, kaya naman, hanggang ngayon, nandyan siya. Amen. Sige po, sino pa po ang nais magbahagi sa may mga kapatiran na may mga oras pa po, ano? Good morning, everyone. This is Kat po, magpapisa lang sa gift po. Natutuwa lang ako dun sa ang daming kaalaman talaga pagka lahat naman po tayo ganun din, no? Kay Brother Paz talaga po. Talagang related talaga lahat sa atin, no? Na, sorry po. Na, ayun nga, no? Kung ayaw nating malayo sa pag-ibig ng Panginoon, no? Sabi nga ni Brother Paz, no? Sa pag-ibig, no? Tayo lang talaga mga tao nagre-reject. Andiyan dyan si Lord, talagang punong-puno siya ng pag-ibig sa atin. Alam naman natin yung kahit di natin siya nakikita, di ba? Ginagamit niya minsan ang ating pamilya, ang ating kapwa, ang ating mga pastor, ang ating mga church para maramdaman natin yung pag-ibig o yung isang pamilya na totoong pamilya na walang iwanan na forever na hinahanap ng mga tao. Pero tayo lang talaga mga matitigas ng ulo talaga ang nagre-reject or lumalayo sa kanya o pilit na nagbubulag-bulagan sa katotohanan talaga, no? Kaya sa atin naman po, no, sinabi ni Brother Paz na kung talagang ayaw natin matukso, ayaw natin magkaroon ng kasalanan, punuin natin yung puso't isip natin, no, ng pag-ibig galing sa Panginoon para hindi tayo mapasukan ng kaaway. Kaya nagising ako doon sa sinabi ni Brother Paz, no, kasi ako po kahit paano may takot pa, no, na unti-unti ako lumalapit kay Lord, pero syempre andiyan pa rin yung kasalanan minsan na nilalapitan tayo na hindi natin minsan naiiwasan na natin. Pero may time talaga na minsan na nadata pa rin tayo, no, kahit na kay Lord na tayo. Kaya mas maganda talagang gawin, no, pagbabasa ng Bible, yung talagang punuin natin ng faith, yung ating puso't isipan para talaga ang kaaway, yung yan talunan na yan, hindi tayo mapasok kahit kaunting butas lang, no, sa ating puso at sa ating kaluluwa, sa ating spiritual, no. Kaya maraming salamat kasi, di ba, andiyan dyan na mga kapatid, talagang sila yung nagre-remind, no, sila yung ginagamit ng Panginoon para i-remind tayo mga na kay Kristo na hindi tayo patuloy or hindi na tayo madapa bagkus tayo ay manghawa na at magkuha na ng mga tupa pang mga naliligaw sa pamamagitan din natin na gamitin din tayo ng Panginoon na instrumental niya. Tayo nga gamitin tayong na disciple nga niya, no, para ipagkalat ang kabutihan ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at maraming salamat sa mga elders dyan na talagang nandiyan kayo para sa amin mga baguhan na para kami gisingin at i-remind sa amin na ang Panginoon talaga is napakabuti at wala nang iwanan, kumbaga, di ba? Wala nang iwanan hanggang katapusan doon tayo kay Lord talaga. Ligtas ka na, babalik ka pa ba doon, di ba? Mas nakakatakot kung naligtas ka na, binitawan mo pa yung pathway na binigay sa'yo ng Lord, maliligaw ka pa ba, di ba? Kaya dito na tayo kay Lord, masarap mamuhay pagkala kay Lord tayo. Bagkus kahit na po marami tayo mga trials, no, na alam ko naman po na batis sa atin, no, na habang sumusunod tayo sa Panginoon, habang gusto nating palalimin o gusto nating mag-grow pa yung ating faith para kay God, andiyan talaga yung mga trials, hindi talaga mawawala. Mas lalo pa nga tumitindi, di ba, yung mga problema. Pero andiyan naman kasi ang Panginoon, hindi na katulad dati na talagang gumig-give up tayo. May mga nagpapakamatay pa, di ba, talagang hindi nila kinakaya yung mga problema. Pero tayo talaga, ibinibigyan na natin sa Panginoon at alam natin na ang Panginoon, hindi tayo nabibigo. Kaya purihin ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, no, hindi siya namimili. Matuwid man o mga kasalanan talaga, pumunta siya dito sa lupa, ipinadala siya ng ating Ama, para lang sa ating mga kasalanan, para tubusin tayo at baguhin. Bigyan tayo ng bagong buhay na naman po, na para lang sa Kanya. Ngayon, lumakad na tayo para sa Kanya, yung pasasalamat natin. Kasi diba, sa words, diba, sa gawa natin dito, minsan kulang pa kasi yung kabutihan ng Panginoon. Hindi natin maipaliwanag yung kabutihan niya. Hindi natin alam kung paano susuklian yun. Pero sa pamamagitan ng ganito, no, na kahit isang kaluluwa or kapwa natin, pamilya natin, maiakay natin, di ba, mga anghel na talagang nagpipiesta dahil sa isang kaluluwa lang na iligtas natin. Kaya
nawa, no, gamitin niya ako, yung purpose ng Lord, talagang tatanggapin ko yun kung ano man yun. Yun po, maraming salamat sa Panginoon sa pag-ibig niya sa akin. Daman-dama ko po talaga yun. At gusto ko maramdaman din ng mga anak ko, ng pamilya ko, ng kapwa ko, i-share ko rin yung kabutihan, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, na atin natanggap na po. No? Maraming salamat. Kung alam lang talaga, di ba, ng buong mundo, kung hindi po alam, kung talagang bubuksan nila yung mga mata nila, kung sino talaga si Jesus Christ sa puso natin at sa buhay natin, no? Kung paano tayo binago, kung paano masarap talaga sa Panginoon kahit puro problema, masarap pa rin indahin yung mga problema na yan, na itatawa na lang natin, hindi na natin iiyak, itatawa na lang yung mga problema. Kung alam lang talaga nila, no, ang Panginoong Jesucristo lang ang kasagutan sa ating sa ating mga pinagdadaanan sa mundo. Ay nako talaga, 'di ba? Pero sa pamagitan nga po ng mga sinishare natin, yung gospel po, 'di ba? Yung mabuting balita, yung mga karanasan natin, mga testimony natin, i-share natin sa ating kapwa. May encourage sila. At alam naman natin, no, na ang Panginoon kikilos din sa kanilang buhay. Kaya purihin ang Panginoon talaga. Marami pong salamat sa bawat isa. Marami pong salamat uli kay Pastor Brother Paz talaga sa today po. Marami pong salamat. Thank you po. Amen, amen. Amen po. Maraming salamat. Salamat po sa mga sharing and encouragement words. Ayan, nako, I rebuke. Nahawa yata ako kahapon nung kasamahan ko sa trabaho. Amen. In Jesus' name, I rebuke it. Ayan po, maraming salamat mga kapatid. Ay. And salamat po sa presensya ng bawat isa at sa sharing ng bawat isa. Patuloy po tayo, sama-sama tayo. Let's grow together. Let's share it, mga kapatid. Ibabati daw po. Good morning. Amen. Good morning. Kape tayo. Ayan, sarap naman ng coffee. Good morning. Kala ko aga-aga nagiinom. Kape pala yun. Good morning, Ate Michelle. Ayan. Oh, nagichu. Flying kiss, nag-flying kiss. So, maraming salamat po, Ayan, sa mga kapatiran po na nanonood sa live, maraming salamat po at sa manunood pa. Thank you so much po. And, try po natin kaya kasi ilang ulit, grabe, medyo ilang ulit tayong nilalaglag, So, try po natin kaya bukas mag-Google Meet tayo, mga kapatid. So, kung wala po kayong Google Meet, pa-download na po. Try po natin mag-Google Meet tomorrow. Tingnan natin kung, kaya ba? Try po natin bukas. Ayan. Try po natin bukas. Maraming salamat po sa sa mga kapatiran ko na may pusong unconditional love. Paki-like, share and subscribe po ng ating channel. Yung mga channel po ng mga kapatiran natin to spread the word of God. And ang purpose po namin is makapag-live ng sa YouTube. Kasi alam niyo naman, ulitin ko po ng si Meta, i-delete na po niya, 'di ba? Hanggang 30 days lang. And I don't have time para download, upload, maki-oras po. So, mas maganda po na didirekta na lang. So, level up po tayo. Maraming salamat po sa mag-share at mag-subscribe at mag-support po sa mga ministries natin. Ayan, maraming salamat po. Kita-kits po tayo bukas at mamayang gabi sa mga available po. Okay. Ay, kala ko Monday ngayon. Tuesday pala ngayon, po. So, meron tayo sa JSM mamayang gabi, pag-aaral ng Genesis. At, ayan po. Iniimbitahan ko po ang bawat isa. Bukas muli ng umaga, mamayang gabi, araw-araw po. 25 days po ito, after ng 25 days natin na journey to be closer to God. Meron pong 4 days ng making room, making space to the work of God. And then, umpisa na po tayo ng araw-araw na sa Holy Week natin.
Kaya mga kapatid, handa na po tayo sa pagbahagi sa Holy Week. Meron po tayong araw-araw na di ba? Monday, Holy Tuesday. Ayan po. Isa-isahin po natin yan muli hanggang sa wala namang resurrection. Sunday ang resurrection. So, ipo-forward din po natin yan along in the middle of our Devo. Masyado pang maaga. So, ayan po. Maraming salamat. See you pong muli. God bless everyone.